You're given prior advice. Huwag mong sirain yung mga bagay na yan dahil maraming kaso na nakasampa laban sa inyo. Papasabi na po namin lahat ng software na ginamit na subject doon sa software audit, software ng makina, software ng transmission, software ng lahat ng database. Sasabpin na natin lahat yan. At yung mga disputed na presinto, papasabpin na natin yung mga laman ng USB, yung mga balota. Kaya i-preserve nyo po lahat yan, huwag nyo pong sirain dahil kayo po ang mag-violate ng batas. Ano naman ang kinalaman dito sa sinasabi kong lumabas na ang tunay na anyo ni Rizatanás Ontiveros? Well, dahil ang kanyang PR nga po, mula nung siya ay nasa Congress hanggang siya ay tumakbo ng Senado, siya daw po ay para sa karapatang pantao. Pero ano po ang nabalita kahapon lamang? Si Rizatanás Ontiveros na nagsasabing siya ay sumusuporta sa karapatang pantao, ay siyang lumabag sa karapatan ng malayang pananalita sa pamamagitan ng pagsasampa ng cyber libel cases laban doon sa mga vloggers na di umano ay nagkalat. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik na po. Maganda po na pag-usapan natin ngayon mga ka-update. Walang iba, ito nga pong si Attorney Harold Respicio. Pasasabi na niya raw po ang mga USB, lahat ng kagamitan ho nitong COMELEC sa kanilang pandaraya ng 2025 midterm election. Dito mga ka-update, talagang pinag-iinitan na niya po talaga itong si George Garcia sa lahat ng pandaraya nito at pagpapabayad sa mga kandidato ngayong halalan. Mga kapatid, kung babalikan nga ho natin, 300 billion po ang kandidatong ipinababayad di umano ni George Garcia sa mga tatakbo. Mga kapatid, malaki pong pera yan. Kaya naman ito pong si Attorney Harold Respicio ay hindi po sumusuko na ipasabi na lahat ng mga kagamitan ni George Garcia, lalo-lalo na nga itong mga machine mga kapatid, USB mga kapatid, nandito po lahat ng utak, yung mga pagkonekta nila sa mga supercomputer na magagamit nila. Kasunod po nito, pagkikinggan din natin itong magiging pahayag nga ni Attorney Spokesperson Harry Roque, kung saan nag-init din po ito kay Risa Cocac na kung dahil nga mga update, dinimanda niya itong mga vlogger ng cyber libel dahil nga mga ka-update, sinabi nga ho ni Spokes Harry Roque dito, kung hindi naman pala totoo ang mga aligasyon sa kanya, bakit pa siya magsasampa ng kaso? Di ba mga kapatid? Totoo naman po itong sinasabi ni Spokes Harry. Dahil kung atin pong tatandaan mga kapatid, hindi po basta-basta ang tao si Spokes Harry Roque. Isa lang po, dalawa po pala sila ni Miriam Defensor Santiago na isa sa mga pumasok nakapag-connecta dito sa ICC. Isa po sila sa mga matatalinong kilala sa buong Asia. Ganyan po ang si Spokes Harry Roque. Kaya mga kapatid, pakinggan din natin ang magiging pahayag niya rito. You're given prior advice. Huwag mong sirain yung mga bagay na yan dahil maraming kaso na nakasampa laban sa inyo. Papasabi na po namin lahat ng software na ginamit na subject doon sa software audit, software ng makina, software ng transmission, software ng lahat ng database. Sasabpin na natin lahat yan. At yung mga disputed na presinto, papasabpin na natin yung mga laman ng USB, yung mga balota. Kaya i-preserve nyo po lahat yan, huwag nyo pong sirain dahil kayo po ang mag-violate ng batas. Ayun nga po mga kapatid, ipapasabi na daw po ni Attorney Harold Respicio itong mga kabalbalang ginagawa ni George Garcia sa ating bayan mga kapatid. Talaga naman pong tama ang kanyang pananaw. Di ba mga kapatid? Kasi mga kapatid, kukunti na lang po ang mga taong tapat sa kanilang trabaho. Isa na po itong si Attorney Harold Respicio. Ito naman si Boy George Garcia, kayo na pong humasaya dyan. Mantakin po ninyo, milyong-milyong pera. Milyong-milyong halaga ng pera mga kapatid. Saan na pupunta? Saan nanggagaling, di ba mga kapatid? Nakakakilabot lang po na may mga ganyang taong nakakapang-abuso. Tapos bandang huli, napandadaya pa rin nila. Malaking pera po kasi yung inilalabas nila dito. Tapos saan ba galing? Pera pa rin ng taong bayan mga kapatid. Hindi naman po sa kanila yan. Sa bulsa ng taong bayan. Pera ng mga taxpayer. Di ba mga kapatid? Alam niyo po kasi itong si Rizatanás Ontiveros noong mga nakalipas na mga panahon, medyo magkakampi pa kami niyan. Kasi po, ang kanyang PR, siya ay taga-suporta ng karapatang pantao. Siya daw po ay isang
democratic socialist, no? Hindi daw sila komunista, sila daw po ay kabilang dun sa sa umalis na CPP-NPA, pero sila ay nagnanais din na magkaroon nga ng kaparehong pagnanasa na magkaroon ng pagbabago sa lipunan, pero hindi gumagamit daw ng dahas. So nung siya'y ganyan, talaga naman pong ako ay supportive din, no, ng mga unang panahon. Yung mga panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, nakapunta pa yan sa bahay ko, no, at kami palaging nakikipag-ugnayan kasi nga ako yung tumatayong abogado ng impeachment doon sa impeachment ni Gloria Macapagal-Arroyo, no. Now, ang pagkakaintindi ko ay pareho kami na nagsasalita, nangangalaga sa karapatan ng malayang pananalita, kasi isa talaga sa pinaka-importanting karapatan sa isang demokrasya, ang karapatan ng malayang pananalita. In fact, kung naniniwala kayo sa Biblia na ang tayo po bilang mga tao ay hinugi sa imahe ng Panginoon, isa sa talagang kakaiba sa pagkatao natin ay yung karapatan na makapagsalita, karapatan na mag-communicate, karapatan na magkaroon ng speech. At sa pamamagitan ng speech, tayo po ay nakaka-impluwensya sa pag-iisip ng ibang tao dahil alam natin na kapag tayo nakapagsasalita, tayo nagkakaroon ng palitan ng ideya. Dahil ang ideya natin na nasa ating isipan, nagagawa nating salita at napapakalat natin yung ideya na yan. Kaya naman po napakahalaga ng karapatan ng malayang pananalita ay dahil sa pamamagitan ng malayang merkado ng ideya, sa pamamagitan ng malayang pananalita, talaga namang tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga pang-araw-araw na suliranin. Kaya nga po, sa lahat ng demokrasya, bukod pa sa karapatan ng mabuhay, dahil naman po talaga ang pinaka-importanting kalayaan, siguro po ang kalayaan ng malayang pananalita ang pinaka-importante, kasi kung walang malayang pananalita, walang po pwede magkaroon ng solusyon sa ating mga problema, at ang mangyayari, meron lang ilang-ilan na magkakaroon ng monopoliya sa solusyon ng ating mga problema. Pag meron pong monopoliya kung sino ang makakabigay ng solusyon sa ating problema, diktadurya ang labas. Dahil yung ideya lang nila, yung punto de vista lang ang masusunod. So kaya po talagang napaka-importante ng kalayaan ito. Kaya nung kailan na kami sinupil sa dahig, ako'y nag-react. Hindi po ako nakisawsaw sa mga personal na alitan, pero ako'y nanindigan na walang po pwedeng manupil sa aking karapatan ng malayang pananalita. Hindi ako nasupil ni Marcos Jr., hindi ako nasupil ni Marcos Sr. At mas mabuti pa talagang patayin na lang ako dahil hindi po ako tatahimik dahil napaka-importante nitong kalayaan na ito. In fact, itong kalayaan ng malayang pananalita, importante po yan na yung mga merong ibang punto de vista, mabigyan ng karapatan na magsalita dahil baka naman yung mga nagsasabi ng minority view, yung mga nasa minorya, sila ang merong solusyon. Hindi po natin alam. Kaya hayaan natin magkaroon ng malayang merkado ng ideya at sa pamamagitan ng malayang merkado ng ideya, dyan po talaga magkakaroon ng solusyon. Ika nga na isang kaso, no? Yung kapangyarihan ng katotohanan. Ang paghahanap sa katotohanan ay nakabase sa kakayahan ng isang ideya na matanggap sa isang malayang merkado ng ideya. Ano naman ang kinalaman dito sa sinasabi kong lumabas na ang tunay na anyo ni Ristanas Ontiveros? Well, dahil ang kanyang PR nga po, mula nung siya ay nasa Congress hanggang siya ay tumakbo ng Senado, siya daw po ay para sa karapatang pantao. Pero ano po ang nabalita kahapon lamang? Si Ristanas Ontiveros na nagsasabing siya ay sumusuporta sa karapatang pantao, ay siyang lumabag sa karapatan ng malayang pananalita sa pamamagitan ng pagsasampa ng cyber libel cases laban doon sa mga vloggers na di umano ay nagkalat nung testimonya ni alias Rene na nagsasabi na siya ay binayaran para tumayong testigo laban kay Pastor Kibuloy, kay PRRD at kay Inday Sara Duterte. Bakit ko po sinasabi na ang pagsampa ng isang cyber libel ay patunay
na ikaw ay kalaban ng karapatang pantao. Well, unang-una, meron po akong legal na basihan. Nadulog na po natin ito sa UN Committee on Human Rights. At ito yung kaso ng Adonis versus Republic of the Philippines. Doon po sa Adonis versus Republic of the Philippines, ito po yung reporter na pinakulong ng nasirang speaker ng Kamara de Representante, matinding katunggali ni Tatay Digong, si dating Speaker Nograles. Pinakulong niya isang reporter na hindi lang po nag-ulat na nahuli ng asawa ng babae na kasama nakasiping ni Nograles, itong ang si speaker, at dahil itong asawa ay nasa militar, nagtatatakbo na hubo-hubo sa isang hotel sa Makati itong nasirang Speaker Nograles. Ito pong dahilan kaya hindi po kami ever naging magkasundo nitong mga Nograles. Dalawa pong magkapatid yan, tatlong magkapatid yan, dalawa nanilbihan sa, tatlo nanilbihan sa Kamara, at isa ay naging kasama pa sa gabinete. At alam naman natin kung anong ginawa in the end. Matapos ng ma-appoint ng 2 beses ni Tatay Digong sa Commission on Civil Service at bilang miyembro ng gabinete, linabanan ng Tatay Digong at sinasabi na hindi daw ako para mamuno sa Davao ang Tatay Digong. Alam niyo na kung sinong Nograles yan. Pero siyempre, kung ano ang puno, siya rin bunga. Kung bulok ang puno, bulok din ang mga prutas. At puro bulok naman yung anak niya talaga. In any case, nung isinawalat at isinadula pa ni Adonis yung pagtatakbo na hubad-hubad ni Nograles, siyempre, ang Nograles, Speaker of the House, ginawa ng paraan. Sa Davao niya sinampa ang kasong libelo at miski hindi po nakapag-participate itong si Adonis, ay siya'y nahatulan na guilty. Nung nalaman ko siya nakakulong na sa Davao Penal Colony, sabi ko baka naman pwede natin tulungan yan dahil bilang isang profesor ng international law at international lawyer, ang sabi ko, may remedyo dyan. Dalhin natin ang kaso sa UN Committee on Human Rights. Ano ba itong UN Committee on Human Rights? Ito po ay isang treaty monitoring body. Ang trabaho nila ay binabantayan ng mga bansa kung sila ba ay tumutupad sa kanilang obligasyon sa mga kasunduan tungkol sa karapatang pantao, kasama na dyan yung International Covenant on Civil and Political Rights, kung saan nagsasabi na wala dapat batas na ipapasa ang kahit anong bansa na sumusupil sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Now, ang sabi ko, at ito yung kauna-unang pagkakataon na nagkaroon ako ng chance para ma-meet si Tatay Digong at makipagtrabaho sa kanya. Sabi niya, totoo ba na may ganyan? Sabi ko, opo. O pwede pong mabaliwala ang mga desisyon ng lokal na hukuman kung ito po ay labag sa ating mga obligasyon sa larangan ng karapatang pantao. Sige nga, tignan nga natin yan. So yan po yung unang-unang pagkakataon, ako po ay nakapagtrabaho kasama si Tatay Digong. Nagwagi po kami nung dinala namin sa UN Committee on Human Rights. At ang desisyon ngayon sa Adonis versus Republic of the Philippines ay ang criminal libel ay labag sa malayang pananalita. Bakit? Well, unang-una, ang sabi ng Committee on Human Rights na binubuo po ng pinaka-respetadong mga eksperto sa larangan ng karapatang pantao sa buong daigdig, ay dahil hindi raw ito proporsyonal doon sa nais na makamit ng batas at ito yung protektahan ng privacy ng mga pribadong mga individual. Ibig sabihin, meron pong ibang pamamaraan kung ang ninanais ng batas ay maprotektahan yung karapatan ng mga individual na huwag paghimasukan ang kanilang mga pribadong buhay. At ano yung alternatibo na yon? Yung pagbibigay po ng civil damages. Hindi po pwede kasi na habang sinasabi natin na ang karapatan ng malayang pananalita ay napaka-importante sa isang demokrasya, dahil sa pananalita, may makukulong. Hindi po angkop yung pagkakakulong dun sa layunin ng libel law na protektahan yung privacy ng mga pribadong individual. At ang alternatibo dito ay yung pagbabayad ng danyos perwisyos pero walang kulong. At ang pangalawa, ang sabi ng yun nga po ng UN Human Rights Committee, hindi lang siya paglalabag sa karapatan ng malayang pananalita, merong alternatibo at ang alternatibo nga ay ang pagbabayad ng danyos perwisyo. Kaya po ako, sa dami ng mga fake news,
sa dami ng mga pula sa akin, ni minsan hindi po ako nagsampa ng kahit anong libel case. Dahil hanggang ngayon po, bagamat nag-utos ang Human Rights Committee na dapat i-decriminalize ng Kongreso ng Pilipinas ang criminal libel, hindi pa po nagagawa yan. Pero hindi ko naman po pwede na sa dami ng mga maling sinasabi sa akin na masasakit na paninira sa akin, kahit ganong nasasaktan na aking damdamin, hindi naman po pwede na sinasabi ko na ako'y tagapagtaguyod ng karapatang pantao, lalong-lalo na ang karapatan ng malay pananalita, tapos magsasampa ako ng libel. That's a contradiction in terms. Ibig sabihin yan, hindi ka talaga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, bagamat ikaw sa iyong PR, sa iyong pananalita, ay nagdedeklara na ikaw ay isang taga-suporta ng karapatang pantao, pero sa iyong aksyon, pinapakita mo naman na sa totoo lang, ninanais mo rin supilin yung mga bagay-bagay na nababasa mo, narinig mo, na hindi mo gusto. Sa totoo lang po ako alam nyo yan. Siguro ako na ang pinakamaraming pula na natanggap sa lahat po ng mga opisyalis ni dating Presidente Duterte. At marami talaga pagkakataon na dapat nag-file ako ng libel. Kasi maraming mga nagsasabi na ako daw ay kriminal. Yan, si Risa Tanas Ontiveros. Ang dapat ko talaga unang-unang idemanda, si Risa Tanas Ontiveros. Dahil sinasabi niya, kriminal daw ako. Dahil sa Pogo. Wala namang napakitang ebidensya na kriminal na bagay na ginawa ko. Noong mga panahon na legal ang Pogo, dahil hindi nga po ako na-involve sa kahit anong Pogo. Abogado lang po ako ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. So talagang kung ako ay hindi seryoso sa aking pagtataguyod ng karapatang pantao, ang una ko ng dinimanda for libel, Risa Tanas Ontiveros, dahil siya ang unang-unang nagbibintang sa akin ng isang krimen. Uy, miski yan ay nakabinbing ngayon sa korte dahil yan ay isang tanim kaso, hanggang hindi napapatunayan na ako'y nagkasala, I am presumed innocent. Pero dahil nga wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao, yung Risa Tanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Harry Roque, nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, pangangalagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung mga pinagsasabi na dapat ako umuwi sa kabila ng pagigipit na alam mo namang ginagawa sa akin ng iyong kakamping Marcos Jr., yan ay papatunay din talaga na hindi ka tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Sabi nga ng iba sa social media, che! Diba, no? Che! Take ka! Plastic! Diba? Kalaban ka ng karapatang pantao dahil ang iyong pagsampa ng cyber libel laban sa mga vloggers na wala namang ginawa kung hindi i-repost ang naging video testimony ni alias Rene na nakasulat din at sinumpaang salaysay ay patunay na ikaw, Risa Tanas Ontiveros, ay sumusupil ng karapatang pangtao. Na ikaw ay kabahagi ngayon ng diktadoryang Marcos Jr. na susupilin ang lahat ng kalaban ng administrasyon. Na ikaw, Risa Tanas Ontiveros, bagamat ang simula mo ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ay ngayon kabahagi na ng malawakang panunupil ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Evidence, cyber libel cases filed against the vloggers. Anong intention mo sa pagsasampa ng mga cyber libel na yan? Diba dahil nais mong ipakulong yung mga nagkalat ng testimonya ni alias Rene na nagpapakita, at ito naman ay sinumpaang salaysay din, na ikaw ay nagbayad para siya ay magsinungaling sa Senado at sa hukuman upang madawit ang mga inosente sa isang non-bailable offense na syndicated trafficking gaya ng sa iyong mga paratang na guilty rin ako dyan na wala namang kahit anong ebidensya. Next time magsabi kang umuwi ako, sabihin mo sa akin anong ebidensya. Isiwalat mo kung anong iyong ebidensya. Huwag mong
Huwag ka magtatago sa pagiging senador. Ang hamon mo pa, sige, humarap ka sa Senado. Bakit? Inatrasan ba kita? Meron ka bang nakuha nung 3 beses sa pagharap ko sa inyo? 2 beses sa pagharap ko sa inyo? Di ba wala? Hindi ka nga makasagot eh pag ako sumagot eh. Ang gusto mo, tumahimik lang ako ng tumahimik. At ikaw lang magdakdak ng magdakdak. Dahil binabasa mo lang naman ang dinadakdak mo at hindi mo naman naintindihan ang sinasabi mo. Di ba? Ngayon, sa iyong pagsampa ng cyber libel, lahat yung mga goody-goody friends mo, hindi na maitatanggi. Lahat kayo manunupil ng karapatang pantao dahil ang cyber libel, sang-ayon sa UN Committee on Human Rights, ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. You are a human rights violator. Shame on you! Bukod pa doon sa ginagawa mong nagtatanim testigo, nagtatanim ebidensya, sang-ayon kay alias Rene. Sabi mo, magsasampa ka ng kaso labang kay Rene, ba't di mo gawin? Para mapatunayan mo na hindi mo ang gawain yan. Pero yun na nga eh. Paano mo naman hindi mapapaniwalaan ng isang tao na nabayaran na nakapagtestigo na pinoprotektahan na ng gobyerno? Pero dahil nga, yung tawag ng konsyensya, nagsiwalat ng katotohanan. At ano naman ang mahihita mo kung mapakukulong mo nga itong mga vloggers na ito? Sa tingin mo ba, kung yung mga vloggers na dinimanda mo ay makukulong, matatahimik na yung buong bansa sa pagtatanong? Totoo ba yan, Rizatanas Ontivirus, na nagtatanim ebidensya ka, nagtatanim testigo ka? Alam mo kasi, ang dami ng desisyon na sinabi ng Korte Suprema. Pag ikaw, taong gobyerno, huwag kang balat sibuyas. Kung hindi mo matanggap ang mga pagpupula sa iyo at may karapatan ang mga taong bayan bilang tagabayad ng buwis na ikaw ay pulaan, huwag kang maggobyerno. Hindi ka naman pinilit maging senador. Gustong-gusto mo nga, 3 beses ka natalo bago ka naging senador. Tapos hindi ka makatanggap ng pula sa taong bayan. The truth shall set you free. Kung walang katunayan, walang katunayan yung tanim ebidensya mo, malalaman at malalaman din natin yan. Pero nasasaktan ka kasi in the first place, wala pang enough na basihan para ikaw ay paniwalaan talaga ng taong bayan. Dahil kung ikaw sa mulat-mula ay pinagkakatiwalaan, sa unang beses pa lang na pagtakbo mo sa Senado, panalo ka na. Dahil ikaw naman, palagi kang kakampi ng administrasyon. Nung ikaw'y kongresista, oo, hindi ka talaga kakampi ng administrasyon. Pero siyempre, nanalo ka bilang senador dahil kakampi ka ni Noynoy Aquino, di ba? Hindi mo naman matatanggi yan. At pinagsasabi nga na dapat pag-aralan kung paano mo nagamit yung PhilHealth. Na alam naman natin na ang pondo ng PhilHealth hanggang ngayon ay ginagamit sa lahat ng bagay except para sa kalusugan ng mga mamamayan. Nais mong supilin ang mga pula sa iyo dahil alam mo sa mulat-mula, hindi ka tanggap ng taong bayan. Nahalal ka lang dahil nagkaroon ka ng sapat na pera, sapat na endorsement ng isang administrasyon na nakaupo, kaya ikaw nahalal. Yun ang katotohanan. Kaya gusto mong patahimikin lahat ng iyong mga kritiko ngayon. Dahil kung hindi yan ang talagang pakay mo, hindi ka magdidemanda ng cyber libel. Dahil malinaw na malinaw, kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, alam mo na ang cyber libel ay panunumpil ng karapatang pantao. Ngayon, malinaw na ha. Hindi lang sang-ayon kay alias Rene na binaboy mo ang proseso ng Senado sa pamamagitan ng pamimili ng testimonya. Sana nga, mapatunayan mong hindi katotohanan yan. Dahil kung hindi, dagok yang hindi lang sa'yo,
kung hindi sa institusyon ng Senado. Sa ating demokrasya, mantakin mo. Halos sagrado ang Senado, tapos bababuyin mo sa pamamagitan ng tanim ebidensya. At ngayon, wala nang kaduda-duda kapag sampa mo ng cyber libel. Kalaban ka ng karapatang pamilya.